ang nangyari pa, pag dumapo yung pagkain na hinahagis namin sa tae, kinukuha pa rin, kinakain. Kaya, hindi maaaring hindi ka iiyak doon. Taong 1942, sa kasagsagan ng pag-atake ng mga sundalong Hapon sa Pilipinas, napilitang umatras sa Bataan ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Nakaharang ang Bataan Peninsula sa Manila Bay at buong tapang nila itong dinepensahan. Sa pagprotekta nito kasi nakasalalay ang pagbagsak ng Maynila at tuluyang pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Dadalawang kondon eh. Either pumatay ka o patayin ka. Halimbawa, nilagay ka sa linya. Saan ka matutulog at saan ka iihi at saan ka tatay? Doon sa foxhole mo. Sa pamumuno ni Major General Edward King Jr., nahirapang makalusot ang mga Hapon sa depensang inilatag ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Pero sa pag-init ng gyera sa iba't ibang panig ng mundo, naputol ang supply ng gamot at pagkain mula sa Amerika. In the beginning, we were running. Takbo talaga dahil pumuputok sa parang kasunod namin yung mga bombs na pumuputok. And we had to run for our lives. Marami na sa mga sundalong Pinoy at Amerikano ang sugatan, may sakit at nagugutom. Kaya unti-unting napasok ng mga Hapon sa pamumuno ni General Masaharu Homa ang depensa ng Bataan. When the Japanese come in, I was in the dispensary. And this Japanese, I don't know what rank he had, but he had a nice, and he butt that flat down on my shoulder. Sa bandang huli, isinuko ni King ang Bataan kasama ang puwersa niyang binubuo ng mahigit 70,000 katao. Bataan has fallen. Walang kaalam-alam ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ito na pala ang simula ng tinatawag nilang impyerno sa lupa. Sina retired Master Sergeant Mariano Eslao, retired Brigadier General Felix Pestana, at retired Staff Sergeant Malcolm Amos, tatlong sundalong may iba't ibang papel noong World War II, pare-parehong napadpad sa Bataan. Lahat sila nagsimula ang kwento sa bayan ng Mariveles kung saan nag-umpisa ang kanilang kalbaryo, ang Death March. Sa kainitan ng araw noong April 9, 1942, sa pilitang pinalakad ng mga Hapon ang mga sundalong Pinoy at Amerikano. Dinaanan nila ang mga bayan ng Bataan, pumasok sa probinsya ng Pampanga hanggang sumapit sa kulungan sa Capas Tarlac. Narito ako ngayon sa Kilometer Zero dito sa Mariveles, Bataan. Dito sinasabi nagsimula yung Death March. Alam ko naman na iba yung sitwasyon noon kasi marami doon sa mga sundalo, may sakit, walang makain, walang mainom. Pero susubukan ko pa rin danasin kahit katiting lang ng paghihirap na pinagdaanan nila. $105 kilometers ang kalsadang nilakad nila, katumbas ng haba ng 3 EDSA. Tinatayang 4 hanggang 7 araw silang naglakad. Hindi handa ang mga Hapon sa dami ng mga sumuko, kaya ilang araw hindi pinakain ang mga naglalakbay na POW o prisoners of war. Nasubukan mo na bang umihi at inumin mo yung ihi mo? Dahil nauuhaw ka at wala kang inumin? Nasubukan mo na bang kumain na maski anong makakain, ikakanin mo? Sabi nyo kanina pati linta.
Sabi ko sa'yo, maski anong makakain, kanin mo. Yun lang hindi mo makain yung ipis. Ayan na. Makikita ko na. Kilometer 1. Ayan. 1 kilometro pa lang ang nalalakad ko. Pero, kumbaga, nararamdaman ko na. Isa sa mga nagpahirap sa mga sundalo noon, palagay ko yung init talaga. Kasi itong ganitong panahon, ang init talaga ng araw. Sabi nga nila, April sun. Kumbaga, kasagsagan ng summer. Kaya napakainit ng araw. Kwento sa akin ng mga veterano na kausap ko, noon daw, habang nagmamarsya sila, pag nakakita sila ng ilog o kaya balon, una-unahan na sila sa pagpunta para makainom. Pero pinagbawalan sila ng mga bantay na Hapon. Kadete sa Philippine Military Academy ang aking tiyuhing si Constancio Aguinaldo noong sumiklab ang gera. Nakatakda siyang magtapos sa academy noong 1943, pero maging ang mga kadete, isinabak na sa gera noong 1941. Parang lungkot nitong kalsada na to. Parang hindi ko maiwasan na maalala yung uncle ko na kwento ng pamilya, pumanaw daw nung death march. Di na siya nakarating sa destination niya kasi namatay siya sa daan. Yung mga Hapon nung araw talaga animal, hindi tao. Sa death march, kung mahina ka na at hindi ka na makalakad, hindi sila gagastos ng bala para patayin ka. Tutusukan ka na lang ng mga bayoneta. Can I walk with you? Pagdating sa Kabayanan, may nakasabay akong Why maglakad. are you walking? Are you walking the entire length from Mariveles to Capas? San Fernando? We're just trying our yung body capacity, no? The physically, spiritually. We are already 55, 68. Mapagbiro pala talaga ang tadhana dahil mga Hapon pa ang nakatagpo ko sa daan. Taon-taon nilalakad daw nila ang mga kalsadang dinaanan ng Death March. What are your thoughts about it? What the Japanese soldiers did in 1942? And also there is some bad soldier also. But there is a good soldier also. 70,000 of people. How do you protect them from the battle between Bataan to Colejidol? So you have to transfer them to the safe place. Para sa akin, isang kakaibang paglalakbay ang dinaranas ko ngayon. Dahil ang dalawang lahing minsang naging magkaaway, pinagtagpo sa landas ng hindi malilimutang pagpapahirap sa mga Pilipino at Amerikanong sundalo. You're good in Tagalog. Kakaunti lang siguro sa mga Pilipino ang nakakaalam sa layunin ng mga Hapon na ito. Pero ayos lang daw ito sa grupo. Total, ang hinahangad nilang pagkakaibigan, dama naman raw nila sa bawat ngiti ng mga nakakasalubong nila sa Bataan. Ano po yung message sa mga Pilipino na may memories pa rin po sila nung nangyari nung 1942 in the hands of Japanese soldiers? We are very sorry about that, but we just leave it. And we build the good relation, the friendship between the Philippines and Japan.
looking for the place to eat. I came late. I also have my lunch. Is that rice or fish? Seaweed. Ah, seaweed. Sarap. So ano ako ngayon? Japanese and Filipino lunch. Pangalawang araw na ng paglalakad ng mga Hapon. Why do you keep on doing it even if it's painful or it's difficult? I cannot stop. Personally, my wife always say, "Oh, you are crazy." Pero tuloy ang lakad. Sir, you march again? Yes. Pero naman sila, nagda-jogging pa. Kakain na kasi. Naiwan na ako ng mga Hapon, ang bilis magsilakad eh. Ilang sandali pa, hindi ko na matanaw ang mga Hapon. Sino siya? Joel. Kilala mo ba yung Death March? Ano masasabi mo dun sa dinanas nila kumpara sa dinadanas mo ngayon? Siguro mas mahirap po ito sa kanila. Mas mahirap kanila. Bakit? No, walang pagkain, walang inumin. Walang walang pahinga. Lakad na tayo ulit. Nawala sa kalingkingan ng paghihirap ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo yung pinagdaanan ko ngayon, tingin ko mas pinahahalagahan ko na yung sakripisyo nila para sa atin. Ayon sa military historian na si Jose Custodio, hindi lang pala sa Death March naghirap ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Tinali sila, na nakalink sila, tapos pinagpapat sila. Binayoneta, binaril yung iba, ginamitan ng katana, ng sword. So, ang bilang daw nasa several hundred. Bakit gano'n nangyari dito sa kamay ng mga Hapon? Pero una sa lahat, ang Japan, hindi siya nag-sign ng mga conventions doon sa mga treatment of prisoners of war. Hindi siya signatory doon. So, yan ang kanyang legal excuse. Sa tabing ilog, nakilala namin ang magkababatang sina Mang Saturnino at Aling Esther, mga sibilyang saksi sa massacre sa Pantingan. Gano'ng karami yung pinatay? Wah, marami sila. Palibasa nga siyempre, takot naman tayo sa Hapon na tatanaw lang natin sa medyo Binibig namin para, ay kung susunod din naman, ay di, o naman yun. Na ako naman kawawa naman. Kaya binabaon namin siya. Saan nila nililibing pa? Kahit saan na lang sila abutin. Halimbawa dito punta, di ka na rin namin ibibigyan. Kung maraming namatay sa daan, marami rin naman daw ang nakatakas. Isa na si retired Master Sergeant Mariano Eslao. Nung yung mga madaling araw, yung siyempre naman yung gwardiya, pag ganon. Pag talikod ng gwardiya, may bangin, paggulong ka na sa bangin. Ngayon, punta ka na doon sa mga may bangka, sa ilog. Sasakay ka na sa kwan, hihiga ka na lang sa bangka.
Pero karamihan sa mga sundalo nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa istasyon ng tren sa San Fernando, Pampanga. Ngunit hindi pa rito natapos ang kanilang kalbaryo. Bawat bagundaw na tulad nito, pinuno ng mahigit 100 sundalo, kahit na ang kapasidad nito pang 50 tao lang. And when they opened the door, that the people just fell out on the ground, and a lot of them were dead from that heat and also the sickness, you know. Ang isa sa mga hindi malimutan ng mga survivor ng Death March, ang kabayanihan ng mga sibilyang tumulong sa kanila sa kabila ng panganib. Dumating kami sa San Fernando. The people were throwing food na nakabalot sa amin para meron kaming makain. Tumataba ang puso mo. Para nagkakaroon ka lang ng pag-asa na meron palang mga Pilipino na nagmamahal rin sa iyo. At hindi natatakot na mapatay sa pagtulong sa amin.